Sige na kog simba, sige kog simba, pero walay kausaban nga nahitabo sa akong kinabuhi. O, human pagwali sa pare, inigawas na mo, ini ko magsimba, mubalik na pog inom, antak, sugal, kusog gihapon na malikas. Walay kausaban sa akong kinabuhi guys, as in. Kining video nga ato ang nakita ba, mao gyud trademark nila nga pag mugawas sila sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang ilang pagkadautan ilang ipasangil sa Santa Iglesia Katolika. Manasipyat aning mga tawhana. Pinakauna, dili na to pwede ipahid ang atong pagkadautan sa uban. Nganoman kay ang paghimo og maayo og dautan, choice man gud na. Usa ka na kapag pili ba, dili naman ka tawag ining gamay pa aron na matagaan ka og mando or matagaan ka og kanibitong pasundon ka na lang sa pagbuot sa uban. No, dako naman ka. Kini nga atong higalang ato ang gi reaksyonan karon, dako naman eh. So buti pasabot kung sa Katoliko ka pa kaniadto naghimo ka og gitawag og dautan, dautan ka gyud. Ngano man kay gipili nimo nga maghimo kag dautan. Buti pasabot wala kay gugma sa imuhang gitawag og pagtuo. Kung na kay gugma sa imong pagtuo, di ka mohimog kadautan. Kung na kay gugma sa imong kaugalingon o sa imong isig katawo, di ka mohimog dautan. Di ka magbisyo, di ka maghubog-hubog, di ka ingon na ba, di ka mamalikas. Nga naman sa hinungdan nga maghigugma imong kaugalingon, imo manghigugma imong pagtuo. Pero sa nakita nato nga kini nga tuang higala nga di na Katoliko karon, siguro basig member ni sa gitawag og born agoy. So ang nahitabo ang iyang pagkadautan iyang gipahid sa uban. Justify niya iyang kaugalingon nga tawag ini nga pagbalhin dito sa laing sekta niya, iyang gipahid ang iyang pagkadautan sa simbahang Katolika para aron ingnon nga siya maayo, aron ingnon nga siya limpyo. Wrong, mali na, dili na tinuod nga pagbag-o sa kaugalingon kung ana nga to ang gitawag og estilo. Ikaduha, wala mo pinagsugo niyo mga maghimo og dautan, di ba? Walay sugo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga maghimo kag dautan human ka magsimba. Ang tudlo Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kanang giingon ni San Pedro, pag santos kamo kay ako santosab. So buti pasabot ang pagtudlo Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang pagsantos o ang pagbalaan sa gitawag og tao. Nga mosunod tas kabubuton sa Dios, mosunod ta sa pagtulon-an sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kay sa Katoliko ka pa rin kaniadto, wala man nimo na experience, wala man nimo na gitawag gibuhat, so Katoliko ka lang sa pangalan. O dili ang Katoliko sa gitawag og pagtuo. Katoliko ka sa pangalan pero ang imong kinaiya protestante. Katoliko ka sa pangalan pero ang imuhang gitawag og gihimo dili pang Katoliko, pang protestante na kay supak man sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. And wala man koy pare nagtudlo nimo nga human sa misa, dungan ang pare nga panlakaw mo, nya pagkaman paghubog-hubog mo, paghimo mo gitawag dautan, ay pare usultian after sa misa. Wala oy. So buti pasabot dautan ka gyud. Mo nang imong pagkadautan ayaw ipahid sa uban. Nahimo ka lang di Katoliko, mura na mag-feeling limpyo. Ang kausaban sa kinabuhi, wala na nag-agad bibisan kinsang tao, kundi sa atuan ng kaugalingon. Kung gusto kang mag-usab, mausab ka yun. Kung di ka gustong mag-inom, di yun ka mag-inom. Nga naman, kay imo man ang gipili. Nga, dili ka magbuhat sa ingon. Pero kay, kung sa kuwan pa ba, nanamig ito ng Iglesia Katolika, nga magsantos ka, niya pagkahuman, nagpabadlong ka yun, yabag ka yun. Wala nga, dili pwede nga pasinginon ni mo simbang Katoliko sa imong kayabag. Nga naman, kay again, ang pagpili, walang pagbuhat sa maayog dautan, pagpili ni muna. Imuhan ng kabubuton nga buhaton ni muna. So, buti pasabot, nag-ingon ba nga katawanan, kung may mga Katoliko pa ko, palahubog ka ko, Katoliko pa ko, kawatan ka ko, Katoliko pa ko, dautan ka ko, sus Ginoo ko in taon, yabag ka na kaniadtos, Katoliko ka pa. Muna gitawag og Katoliko kang yabag. Dili ang relihiyon maoy hinungdan, ngano nahimo ang yabag. Kung dili nahimo ang yabag tungod kay imuhan ng gipili nga mamahimo ang yabag. Kung ingon ana nga tong mindset nga tungod sa Katoliko nahimo kong yabag, nahulog nga imong gipasingin lang si Kristo, anong nahudas si Judas. So, sa samang pagkaagi, di nimo pwede pasingin lang simbahang Katolika nga nahimo ang yabag kay yabag ka gyud. So muna ang simbahang Katolika nagtudlo sa pagkasantos. Ang simbahang Katolika nagtudlo nga mosunod ta sa pagturon ni Kristo pinagi sa tudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana og never nagtudlo ang simbahang Katoliko nga mamahimo kang yabag. So kung yabag kang yun, di ka mutuman sa tudlo sa Iglesia Katolika, dili ka mutuman sa doktrina sa simbahang Katoliko og sa pagsunod sa kabubuton ni Kristo,
Kung nagiingon ba nga ayaw na ipahid namong mga Katoliko, kung yabag ka ikaw ra, ayaw tawag ining pangangin. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Whether you like it or not, kinahanglan kang ma-born again. Kaya kung dili ka ma-born again, ma-impyerno ka. Pero naaranan nimo, kinaingon ang pulong sa Ginoo sa John 3:3, Jesus said, unless you are not born again, you cannot see the kingdom of God. And I want to remind you that born again is not religion. Born again means mauning mga kinabuhi nga nagbago na, nausab na, mga tao nga desisyon sa pagkinabuhi nga Diyos nun, pagkamatarong ug pagkabalaan, mauning mga tao nga nibiya sa pagpasala na ginusul o pinag-anay nga nisunod sa Ginoo, kay kanay mga tawhana, mauning mga tao nga nahigugma sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians 5:17, kay bisan kinsa nga naiusak ang Kristo, bag-o na siyang binuhat, ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Klaro kay giingon sa Biblia, si bisan kinsa nga naiusak ang Kristo, wa koy labot kung sa iyong reliyon. Ang giingon na rin, si bisan kinsa nga naiusak ang Kristo, kung maingon ka sa Jesus mo ang imong Ginoo, kinahanglan mo bago na ka, kinahanglan na usab ang imong kinabuhi, mao na tinod-anay nga born again. Mo na ingon ang Biblia diha, si bisan kinsa nga nahigugma sa Ginoo, unya layo sa nang binuhatan, bakakon ka. Mo na ayo kung ingnan niyo ang reliyon nga makaluwas kanimo. Ang pautana makita pa sa imong binuhatan, mo na sa Biblia, niingon si Jesus gibadlong iya mga tao pali sa mga reliyon nga ingnan niya, talong tigpakarong ingnon. Unsa man ning klaseng pagwali ning ato ang higala nga pastoya sa Born Agoy? Unsa man energetic or tawag anong gituyo lang gyud ngingon ang tingog. So ingon pa niya dili daw tawag ining maluwas kung dili daw ka Born Agoy. Actually, ang St. John chapter 3 verse 3 to 5, ang presentation sa ato ang Ginoong Jesucristo wala nag-refer sa physical tawag in transformation or usa ka tawag o pagbuot sa tao nga mag-transform siya or maghimo nga tawag ining naa siya himuon sa iyang kaugalingon nga walay kalimbigitan nga ato ang Ginoong Jesucristo. Ngano man kay ang St. John chapter 3 verse 3 to 5 dili sama sa interpretasyon sa atong higala na usa ka pastoya ni ining mga Born Agoy nga pagbag-o kuno sa kinabuhi, pagbinuotan, pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kay kuningon ana ang atong interpretation sa word nga born from above kanang giingon din na St. John chapter 3 verse 3 to 5, dapat wala nang Kristo ni abot. Wala ni Kristo nga niani aning gitawag og kalibutan na ngano man tungod kay sila Moses, ang mga propeta kaniadto nagbuhat pagtug maayo. Nagtuo man to sa Diyos, grabe pang ilang binuhatan sa ilahang pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Pero paano niya pa man ang Kristo? Nagtudo pa man ng Ginoong Jesucristo nga you must be born from above. Kanya remember nga si Nicodemus kanang giistoryahan, kanang nag-istorya ang Ginoong Jesucristo sa St. John chapter 3 verse 1 hangtod sa gitawag og 5. Wala man si bag-uon sa iyang kaugalingon kay si Nicodemus secret follower man sa ato ang Ginoong Jesucristo. So therefore, kanang interpretation nga kanang born again or born from above, kanang giingon din na St. John chapter 3 verse 5 nga maayong binuhatan na pagbag-os ka og galingon, sayop na nga interpretation. Sayop na nga interpretation. So kanang gisulti ni Kristo din na St. John chapter 3 verse 3 to 5, refer na anang pagbag-o sa tawag ining pagkatao, pagpakatao, pag-usab, refer na sa bautismo. Ngano man kay ang tanang tao aning kalibutan na Romans chapter 5 verse 12 nahimugso ta pinaagi sa sala. Munang papakatawon pag-usab aron matanggal ka ng maong sala og diha sa atubangan sa Dios bag-o kita niyang musa pa bag-ong pagkatao.
Kung baga, nga naman kinatao ta sa grasya sa Ginoo. Mo nang niingon diya sa kanang gibasa ni mga seta sa tawag ining sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto nga nahiusa kita kang Kristo. In what way po ba? Nga mahiusa ta sa Panginoong Kristo by way of baptism. Galatians chapter 3 verse 27. So kanang giingon sa St. John chapter 3 verse 35, dili na pagbag-os ka galingon, pagbinuutan, pagsunod sa kabubuton sa kundi refer na sa bautismo. Number 2, ingon pa niya nga ang tawag ining born again, born agoy dili man doon na gitawag og religion. Yes, kanang gingon sa balang kasulatan nga sa chapter 3 verse 25, di man na religion, di po na sekta. Ngano man kay refer man na sa bautismo. Pero tingala ko ninyo kung kanang born agoy nga inyo ang gipasakupan, kung dili pa na tawag anang sekta, ato di man mo matawag nga religion man god. Kung dili pa na sekta, yun ato na mo nagpastoy-pastoy. Di ba? Pastuya ka. O, si Tibis, pastoy-pastoy po. Di ba? Si purpose ninyo. Kung dili na sekta, si purpose ninyo pagkapastoy. So, kung dili na sekta, mga mangingilad mo nga gitawag og pastoy. Di ba? Kaya ang tawag in pastor manggod, nagdala na gitawag og pundok. Nagdala na sa sistema sa pagtuog pagsimba. So, buti pasabot, naamoy kaugalingon ninyong religion. Nga naman, kinaaman mo nga pastoy-pastoy. Ayun lang mo pagpastoy kaya para matindugan ninyo kanang inyong giingon nga ang born agoy. Born na agoy, tawag ining dili na relihiyon. Number 3, ingon niyo, ako ilabot sa inyo ang gitawag og relihiyon. Kaya actually, ang Kristo nagtukod og iyang kaugalingong relihiyon. Saint Matthew chapter 16 verse 18. Ingon si Kristo, thou art Peter, na upon this rock I will build my church. So, buti pasabot, ang Kristo na ay kaugalingong iglesia, na ay kaugalingong relihiyon. Kaya diha sa iyang iglesia, na din ang sistema, ang iyang sistema sa pagtuog, pagsimba. So, kanang mingon ka nga, wala kay labot kung sa tawag ng relihiyon. Tabla ra nga, wala din mo kitagad ang relihiyong gitukod sa tuwang Ginoong Kristo. Uingon mo, musunod mo kang Kristo. Ganun karon di mo musunod kang Kristo. And last point, kung may tag-relihiyon sa Ginoo manggod, mao na tong relihiyon nga iyang gitukod nga ang iyang pasakupan sa tao. St. John chapter 10 verse 9. So, kung wala ka nasagop sa iglesyang gitukod sa tuwang Ginoong Kristo, ay dili ka iyan ng Kristo. Wala ka nahiusa kang Kristo. Spiritually, sacramentally, wala ka nahiusa niya. Kanang imong mga maayong buhat, kanang inyong gipasiatag na magbag-o na, kinahanglan, musunod tas kabubuton sa Dios, mga maayong binuhatan na to, magunsa man ang relihiyon kung walay imuhang tawag anang maayong binuhatan, sumalapas balang kasulatan, di na magpulos. Kung wala ka nahiusa kang Kristo, in what way? Pinaagi sa mga sakramento. Muna, sa simbahang Katolika, magpulos lang ang maayong buhat, kung kana nga mga maayong buhat, magaamping sa grasya nga nadawat, pinaagi sa gitawag og mga sakramento. Pero wa nay pulos ng mga maayong buhat kung nagabuhat kag maayo kuno apan wala kay mga sakramentong nadawat ngano man kini kay usa sa tuang Ginoong Kristo. Muna pagbabasa gani sunod datoy kinanglan tarong mo na tudlo kay kung di na to tarong og tudlo managingon ni San Pedro 2 Peter chapter 3 verse 15 to 16 mo ni magbitbit ninyo padung do sa impierno. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.